Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito naman po, alamin na natin ang agwat ng temperaturang inaasahan natin sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po sa Luzon, mayroon pong 25 to 36 degrees Celsius dito sa atin sa Metro Manila. Diyan naman po sa Baguio City, may 16 to 26 degrees Celsius. Mainit din po ang panahon sa Legazpi City. Yan ay aabot ng 25 to 33 degrees Celsius. At dyan naman po sa Tagaytay City, meron lamang 22 to 32 degrees Celsius. Dumako naman tayo sa Visayas. Pinakamataas na po ang temperatura. Dyan po yan sa Tacloban. Yan ay aabot ng 25 to 34 degrees Celsius. At dito naman po sa Metro Cebu, meron pong 23 to 34 degrees Celsius. At dito naman tayo sa Mindanao, pinakamainit po ang panahon sa Metro Davao. Yan ay aabot ng 26 to 32 degrees Celsius. At dyan naman po sa Zamboanga, meron pong 24 to 32 degrees Celsius. Ngayon naman dumako na po tayo sa lagay ng temperatura sa selected areas ng bansa. Mainit po ang panahon sa Rojas Capiz. Yan po iaabot ng 26 to 34 degrees Celsius at ganoon din naman po sa Catbalogan, Western Samar. Dito naman po sa Calapan, Oriental Mindoro, meron pong 24 to 32 degrees Celsius. Mataas na rin po ang temperatura sa Tagbilaran, Bohol. Yan ay aabot ng 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa Surigao del Norte, may 24 to 33 degrees Celsius. Ano nga ba ang athlete's foot at paano ba ito may iwasan? Alamin yan sa sigla. Ang alipunga o athlete's foot ay isang fungal infection sa balat ng paa. Tinawag itong athlete's foot dahil karaniwang nagkakahawaan ang mga atleta ng sakit na ito dahil sa paggamit ng iisang palikuran. Dulot nito ang pagtutuklap, pagkakaliskis at pangangati ng apektadong bahagi ng paa. At kapag nangyari ito, maaaring magsugat, maging mapula o humapdi ang paa. Kadalasang may di kaaya-ayang amoy ang paang may alipunga at upang gamutin ito, magpahid ng antifungal cream ng 2 beses kada araw sa loob ng 2 linggo. Ugaliing gumamit ng malinis na medyas at huwag manghiram mula sa iba. Panatilihing malinis ang mga paa. Kung hindi pa rin nawawala ang alipunga, magpakonsulta sa isang dermatologist. Iwasan ang alipunga. Mula ulo hanggang paa, dapat maging maalaga. Naman dumako na po tayo sa mga announcements. Ang Museyong Pambata po ay magkakaroon ng iba't ibang mga activities ngayong buwan ng Mayo. Sa May 11 magaganap ang musikahan sa museo. Sa May 12 naman po magkakaroon ng Museyong Pambata Guides Corner. Sakto po ito para sa mga mommies na gustong mag-bonding kasama ang kanilang mga anak, lalo na nga po at Mother's Day weekend yan. At sa darating na May 14 to 17 naman, ang European Union's Week kung saan po magkakaroon ng Children's Festival na magbibigay ng kaalaman tungkol sa European countries. Para po sa iba pang detalya, bisitahin lang po ang kanilang website sa www.museopambata.org. At eto naman po para naman sa mga naghahanap ng trabaho. Ang PAGCOR po ay naghahanap ng mga tauhan para sa kanilang mas malawak na serbisyo. Ang mga positions na available ay ang dealers, internal security staff, head chef at cook. Para po malaman ang mga requirements at kung paano mag-apply, bisitahin po ang kanilang website na www.pagcor.ph. At ngayon po, dumako naman po tayo sa lagay ng temperatura sa selected Asian cities. Dito po sa Taipei, Taiwan, meron pong 21 to 27 degrees Celsius. At dito naman po sa Seoul, South Korea, napakalamig po, meron lamang 11 to 22 degrees Celsius. Dito naman po sa Bangkok, Thailand, may 28 to 37 degrees Celsius. At dito naman po sa Jakarta, Indonesia, may 23 to 33 degrees Celsius.
Mainit din po ang panahon sa Phnom Penh, Cambodia. Yan ay aabot ng 26 to 36 degrees Celsius. At dito naman po sa may Rangoon, Myanmar, may 23 to 38 degrees Celsius. Ngayon naman dumako na po tayo sa global weather. Ayon po yan sa WMO o World Meteorological Organization. Unahin po natin sa bandang Canada, dyan po sa Ottawa, Ontario, meron pong 11 to 25 degrees Celsius. At sa Edmonton, Alberta, may 9 to 24 degrees Celsius. Dyan naman po sa Los Angeles, California, dyan po sa USA, meron pong 18 to 27 degrees Celsius. At dyan naman po sa Washington, D.C., may 8 to 19 degrees Celsius. Diyan naman po sa Europe, dito po sa Rome, Italy, merong 11 to 23 degrees Celsius. At diyan naman po sa London, United Kingdom, meron lamang pong 7 to 18 degrees Celsius. Pumunta naman tayo sa Asia and Middle East. Dito po sa Dubai, UAE, meron pong 28 to 38 degrees Celsius. At dito naman po sa New Delhi, India, meron pong 23 to 40 degrees Celsius. Ngayon naman po, ano nga ba ang mga klase ng seasons na meron tayo dito sa Pilipinas? Alamin yan sa napapanahong kaalaman. Base sa nararanasang temperature at rainfall sa ating bansa, masasabing may dalawang season ang Pilipinas. Ito ang rainy season o tag-ulan at ang dry season o tagtuyot. Nagsisimula ang tag-ulan tuwing Hunyo hanggang Nobyembre. Dito nararanasan ang malakas na pag-ulan at mga bagyong dumadaan sa bansa. Nahahati naman sa dalawang klase ang tagtuyot. Una ay ang cool dry season na nararanasan tuwing Disyembre hanggang Pebrero. Sa panahong ito, bihira ang pag-ulan at malamig ang temperatura. Nagaganap naman ang hot dry season tuwing Marso hanggang Mayo. Dito, karaniwang maalinsangan ang panahon. Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, alamin na natin ang extremes of temperature at ang relative humidity. Para po sa ating minimum temperature, yan po'y umabot ng 25.4 degrees Celsius. Alas 5 po yan ng umaga at ang maximum naman po natin ay 34.2 degrees Celsius. Yan po ay alauna ng hapon. Para naman sa ating relative humidity, ang minimum po ay 62%, alauna yan ng hapon at ang maximum naman po natin ay 94%, alas 6 po yan ng umaga. Para naman sa ating farm weather forecast para po sa Cagayan Valley Region, ang upland farms po ay may 17 to 25 degrees Celsius. Ang lowland farms naman po ay may 24 to 35 degrees Celsius. Ang relative humidity po dyan ay 55 to 95% at ang leaf wetness ay mula 4 hanggang 6 na oras. Para naman po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, ang upland farms po ay may 16 to 25 degrees Celsius. Lowland farms ay 23 to 36 degrees Celsius. Ang relative humidity natin ay 50 to 85% at ang leaf wetness ay aabot ng 4 na oras. Ano nga ba ang mga kailangan nating ihanda bago ang araw ng pagboto? Alamin yan sa Laging Handa. Ngayong malapit na ang eleksyon, dapat paghandaang maigi ang pagboto. Maagang pumunta sa lugar na pagbobotohan upang maiwasan ang pagmamadali at pakikipagsiksikan sa iba pang mga botante. Dalhin ang voter's ID o registration stub at isa pang valid ID para mapatunayan ang identity. Hanapin ang pangalan sa listahan ng mga botante. Dito rin malalaman kung pwede kang bumoto at kung tama ang presintong pinuntahan mo. Makabubuti ring maghanda ng listahan ng mga napiling kandidato. Markahan ng buo ang mga oval sa balota. Pagkatapos bumoto, siguraduhin tinanggap ng PCOS machine ang balota at huwag itong ipaubaya sa ibang tao. At panghuli, magpalagay ng indelible ink sa daliri bilang katibayan na ikay nakaboto na. Huwag sayangin ang iyong boto. Siguraduhin tama ang mga hakbang mo. Bago po kami magpaalam, tandaan niyo po na pwede niyo kaming i-like sa Facebook, Panahon.tv, or follow us on Twitter at Panahon TV. At syempre po, welcome din kayo sa aming website sa www.panahon.tv.
Abangan po ang iba pang updates mamaya sa Panahon TV Express sa mga oras na 7:30 at 8:30 ng umaga. At bukas naman po, samahan niyo po si Harry Bayona bukas ng alas 5 ng umaga dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, magandang umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.